Hindi na natin kailangan ang babaeng iyon. Patayin na ang kahit anong ugnayan kay Clara, pati na ang batang nasa basement. Hinding-hindi natin hahayaan na masira ang pangalan ng mga Esmeralda dahil sa isang pagkakamaling hindi natin inasahan. Ang boses ni Doña Esmeralda ay malamig at matalim, tila isang patalim na bumaon sa katahimikan ng silid-aklatan. Nakatayo si Amara sa labas. Matigas ang katawan sa likod ng bahagyang nakabukas na pintong kahoy. Sa kanyang mga kamay ay ang pilak na tray na may mainit na tsaang luya, ang inuming maingat niyang inihanda dahil alam niyang hanggang hating gabi ang trabaho ni Leon. Mahigpit ang kanyang pagkakapit sa gilid ng tray, hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko-buko at lumitaw ang mga ugat sa kanyang namumutlang mga kamay. Bahagyang umalog ang baso at tumapon ang mainit na likido sa kanyang balat. Lumusot sa manipis na tela ng kanyang apron, ngunit hindi man lang ito naramdaman ni Amara. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay higit na matindi kaysa sa anumang init na nagmumula sa tasa. Pero paano kung malaman ni Amara? Mahal niya ang mga bata. Ang boses ni Leon ay umalingaw-ngaw, puno ng panginginig at kawalan ng lakas ng loob. At si Clara, hindi ko kayang gawin iyon. Amara, siya ang pinakamadaling kontrolin sa lahat. Ang boses ni Doña Esmeralda ay puno ng pangungutya, na sinabayan pa ng isang matabang tawa. Ang babaeng iyon ay nabubuhay sa anino mo, Leon. Basta't bigyan mo siya ng kaunting atensyon, at halik, susunod siya sa kahit anong gusto natin. Isa lang siyang kasangkapan para mapanatili ang imahe ng pamilyang ito. Huwag kang maging mahina. Ang pilak na tray sa mga kamay ni Amara ay dumulas mula sa kanyang mga manhid na daliri at bumagsak sa sahig na kahoy, lumilikha ng isang tuyong tunog na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Nakatayo lang si Amara, habang ang kanyang mundo ay tila nagkakapira-piraso sa harap ng kanyang mga mata. Ang mga alaala ng 10 taong pagsasama, ang mga pangako ng isang masayang tahanan, ang mga haplos sa buhok tuwing gabi, lahat ng ito ay nagmistulang isang kasuklam-suklam na dula kung saan siya lamang ang walang alam sa script. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na nagpagod sa gawaing bahay upang maging maginhawa ang buhay ni Leon, ang mga kamay na mapagkumbabang humalik sa kamay ni Doña Esmeralda. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili para sa isang kasinungalingan. Nanuyo ang lalamunan ni Amara, at isang pakiramdam ng pagsusuka ang umakyat mula sa kanyang tiyan, ngunit pinilit niyang manatiling tahimik. Walang hikbi, walang sigaw. Ang sakit ay masyadong malalim upang ilabas sa pamamagitan ng luha. Humakbang siya paatras, bawat kilos ay mabigat na parang may tanikala. Ang mga painting sa dingding, ang mga mamahaling dekorasyon sa loob ng mansyon, ay biglang nagmistulang banyaga at nakakatakot. Ang lahat ng narito ay itinayo sa ibabaw ng manipulasyon at dugo ng mga inosenteng tao. Tumalikod siya at naglakad sa gitna ng nakapanlulumong katahimikan ng gabi. Ngayon, sa isipan ni Amara, hindi na ang imahe ng isang matapat na asawa ang namamayani. Isang tanong ang bumaon sa kanyang isipan, malupit at mapait. Kung lahat ng ibinigay ko ay isang kasinungalingan, sino ba talaga ang babaeng nakatayo sa harap ng salamin tuwing umaga? Huminto si Amara sa itaas ng hagdan. Nakatingin sa kadilimang bumabalot sa basement. Alam niyang nandoon ang isang kahindik-hindik na lihim na nakakulong. At alam din niya, mula sa sandaling ito, ang kanyang buhay ay hindi na pagmamay-ari ng mga Esmeralda. Mabilis na naglakad si Amara patungo sa kusina bago pa man siya mahuli ng sino man sa pasilyo. Kinuha niya ang basahan at sinimulang punasan ang basang sahig. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na nanginginig. Sa bawat pagpunas, pilit niyang pinapakalma ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Kung malalaman nilang narinig niya ang lahat, maaaring siya ang susunod na ituring na sagabal sa kanilang maruming plano. Ilang sandali pa, narinig niya ang mga yabag ng paa na papalapit mula sa direksyon ng silid-aklatan. Mabilis niyang itinago ang kanyang mga kamay sa loob ng bulsa ng kanyang apron, tinitiyak na hindi makikita ang pamumula ng kanyang balat mula sa pagkakapit sa tray kanina. Amara, nandito ka pala. Ang boses ni Leon ay puno ng pamilyar na lambing, isang lambing na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay nagdudulot ng matinding pagkasuklam. Pilit na iniangat ni Amara ang kanyang ulo at humarap sa asawa. Pinilit niyang gumuhit ng isang mahinang ngiti sa kanyang mga labi, bagamat ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko. Oo, Leon, nabitawan ko ang tray.
Pasensya na, medyo nawala ang focus ko sa paglilinis. Lumapit si Leon at hinawakan ang kanyang balikat. Ang bawat pagdampi ng lalaki ay tila isang sumpa na dumadaloy sa kanyang balat. Magpahinga ka na, pagod ka na siguro. Ako na ang magsasabi sa mga katulong na ayusin ang kalat. Salamat, Leon, sagot ni Amara. Ang kanyang boses ay kalmado, halos walang emosyon. Tumalikod siya at naglakad patungo sa hagdanan. Nararamdaman ang mga mata ni Leon na nakasunod sa kanya. Pagdating sa loob ng kanilang silid, isinara ni Amara ang pinto at sumandal dito. Dito sa loob ng 4 na sulok ng kanilang silid, unti-unting gumuho ang kanyang maskara. Huminga siya ng malalim, pilit na hinihigop ang hangin na tila kulang sa kanyang baga. Hindi na siya ang babaeng naghihintay ng pagmamahal. Ngayon, siya ay isang taong nag-aabang ng pagkakataon. Naalala niya ang sinabi ni Doña Esmeralda tungkol sa basement. Kailangan niyang malaman kung ano ang totoo. Kailangan niyang malaman kung sino si Clara. Habang nakatingin sa refleksyon niya sa salamin, nakita niya ang isang babaeng tila dayuhan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-asa, ay napalitan ng talim ng isang taong handang lumaban. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, may isang mahinang kaluskos siyang narinig mula sa ilalim ng kanyang kama. Nang yumuko siya, isang maliit at kupas na kwintas ang kanyang nakita. Isang bagay na hindi kanya. Isang bagay na tila may nakatagong kwento. Sa paghawak niya rito, naramdaman niya ang isang matinding enerhiya ng takot at pakiusap. Ang kwintas sa palad ni Amara ay malamig. Gawa sa pilak na nagsisimula ng magkaroon ng mga gasgas. May nakaukit na maliit na letra sa likod nito. Isang letrang C na nikip ang dibdib ni Amara. Si Clara. Ang babaeng binanggit ni Doña Esmeralda na dapat tapusin. Kung ang kwintas na ito ay nasa ilalim ng kanilang kama, ibig sabihin ba ay nagkaroon ng koneksyon si Leon at ang babaeng iyon sa loob mismo ng silid na ito? Tinuon ni Amara ang kanyang tingin sa pinto. Nakarinig siya ng mahinang pag-uusap sa labas. Si Leon ay may kausap sa telepono. Hindi siya dapat makakita ng kahit ano. Siguraduhin mong nakakandado ang basement. Kung may makakita man, itumba mo na lang. Ang boses ni Leon ay hindi na ang mapagmahal na asawang nakilala niya. Ito ay boses ng isang taong takot, isang taong handang pumatay para mapanatili ang kanyang trono. Bumilis ang tibok ng puso ni Amara. Inilagay niya ang kwintas sa loob ng kanyang maliit na kahon ng alahas, sa ilalim ng mga ordinaryong hikaw. Kailangan niyang maging maingat. Ang mansyon na ito, na dati ay itinuturing niyang tahanan, ay naging isang malawak na kulungan. Kinabukasan, maagang bumaba si Amara. Nakita niya si Nanay Rosa, ang pinakamatandang kasambahay na matagal nang naglilingkod sa mga Esmeralda. Ang mga mata ni Nanay Rosa ay puno ng pagod at takot. Habang naglilinis si Nanay Rosa ng mga florera, dumaan si Amara at marahang hinawakan ang braso ng matanda. Nay Rosa, may alam ba kayo tungkol sa babaeng nagngangalang Clara? Ang tanong ni Amara, pabulong at puno ng pag-iingat. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Rosa. Binitawan nito ang hawak na basahan at mabilis na tumingin sa paligid. Huwag kang magtanong niyan, Hija. Ang mga pader dito ay may mga tainga. Ang Donya, hindi siya natutulog. Nay Rosa, kailangan ko ng katotohanan. Pakiramdam ko, niloloko ako ng lahat. Pakiusap ni Amara, ang boses ay punong-puno ng desperasyon. Lumapit si Nanay Rosa at humawak sa kamay ni Amara. Pumunta ka sa hardin sa likod. Sa ilalim ng lumang puno ng nara, may nakabaon doon na isang maliit na diary. Hindi ko alam kung kanino iyon, pero nakita ko ang Donya na inililibing iyon noong nakaraang buwan. Hija, mag-ingat ka. Huwag kang magtiwala sa kahit sino, kahit pa sa asawa mo. Bago pa man makasagot si Amara, isang matinis na boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Amara, ano ang ginagawa mo sa matandang iyan? Maghanda ka na ng almusal, darating ang mga kliyente ng asawa mo. Si Doña Esmeralda ay nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang mga mata ay tila isang lawin na nakamasid sa bawat galaw ni Amara. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata, isang ngiti na puno ng babala. Napalunok si Amara. Opo, Donya, nagtatanong lang po ako tungkol sa menu. Siguraduhin mong masarap ang luto mo. Dahil kung hindi, alam mo na ang mangyayari. Sagot ng matanda bago ito tumalikod. Habang nagluluto, naramdaman ni Amara ang mabigat na presensya sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita si Leon. Nilapitan siya nito at niyakap mula sa likod. Ang yakap na dati ay nagbibigay ng init,
Ngayon ay nagbibigay sa kanya ng panginginig. Amara, masaya ka ba? Tanong ni Leon sa kanyang tainga. Bakit mo natanong, Leon? Tanong pabalik ni Amara, habang pinipigil ang kanyang nanginginig na mga kamay. Wala lang, gusto ko lang siguraduhin na wala kang ibang iniisip. Sagot nito at humalik sa kanyang pisngi. Sa sandaling iyon, alam ni Amara na nasa gitna na siya ng digmaan. Ang hardin ay naghihintay at ang katotohanan ay nakabaon sa ilalim ng lupa. Tanghali na nang magkaroon ng pagkakataon si Amara na lumabas sa hardin. Ang sikat ng araw ay matindi, ngunit ang lamig na nararamdaman niya sa kanyang sikmura ay hindi nawawala. Pasulyap-sulyap siya sa mga bintana ng mansyon, tinitiyak na walang nakamasid mula sa itaas. Alam niyang si Doña Esmeralda ay sanay sa pagmamasid. Ang bawat kilos sa loob ng mansyon ay tila bahagi ng isang entablado kung saan siya ang pangunahing aktor. Naglakad siya patungo sa lumang puno ng nara sa pinakamalayong bahagi ng hardin. Ang mga ugat nito ay malalalim at nakabaon sa lupa, tila mga kamay na pilit na humahawak sa mga sikretong pilit na ibinabaon ng pamilya Esmeralda. Lumuhod si Amara sa lupa, ang kanyang mga kamay ay dumiin sa basa-basang lupa. Habang naghuhukay, naramdaman niya ang matinding kaba. Bawat kaluskos ng mga dahon ay tila babala. Matapos ang ilang sandali, tumama ang kanyang mga kuko sa isang matigas na bagay. Isang maliit na kahon ng lata, kinakalawang na at nakabalot sa plastic. Nang mabuksan niya ito, bumungad ang isang maliit na diary. Ang mga pahina nito ay naninilaw na, ngunit ang mga sulat kamay ay malinaw pa. Binuklat niya ito sa gitna. Pangako ni Leon ang kalayaan ko. Sabi niya, pagkatapos ng pag-uusap nila ng kanyang ina, ilalabas na niya ako. Ngunit bakit tila lalong humihigpit ang tanikala? Ang anak ko, hindi ko na siya nakikita. Sabi nila ay ligtas siya, ngunit ang bawat gabi ay puno ng mga hiyaw na hindi ko mawari kung galing ba sa akin o sa iba. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Hindi lang basta babae si Clara. Si Clara ang nagbigay ng anak kay Leon. Isang anak na ipinagkait sa kanya ng mga Esmeralda. Ang matinding galit na bumukal sa puso ni Amara ay hindi na para sa kanyang sarili, kundi para sa hustisyang ninakaw sa isang inang katulad niya. Ano ang ginagawa mo riyan? Isang boses ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Mabilis na itinago ni Amara ang diary sa loob ng kanyang apron. Paglingon niya, nakatayo si Leon sa di kalayuan, nakapamulsa at may bakas ng pagdududa sa kanyang mga mata. Nagbubunot lang ako ng damo, Leon. Ang dumi na kasi ng hardin. Tugon ni Amara, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit pinilit niyang maging matatag. Lumapit si Leon. Ang bawat hakbang nito ay tila mabigat na bakal. Damo, napakalayo mo yata sa mga tanim ni Nay Rosa, at bakit parang may tinatago ka sa iyong apron? Wala ito, sabi ni Amara habang unti-unting umaatras. Isang lumang basahan lang na nakuha ko. Ipakita mo sa akin, utos ni Leon, ang kanyang boses ay hindi na nagtatanong. Ito ay isang direktang pag-uutos na may halong panganib. Ramdam ni Amara ang sulok ng diary na tumutusok sa kanyang tagiliran. Kung makukuha ito ni Leon, tapos na ang lahat. Sa isang mabilis na kilos, tumayo si Amara at tumakbo patungo sa kabilang bahagi ng hardin, palayo sa kanyang asawa. Amara, huminto ka! Sigaw ni Leon. Hindi lumingon si Amara. Ang kanyang pagtakbo ay hindi na lamang pagtakbo palayo sa panganib. Ito na ang simula ng kanyang pagtakas mula sa isang mundong akala niya ay langit, ngunit impyerno pala. Habang tumatakbo siya, napagtanto niya na wala na siyang babalikan. Ang pagtatago ng diary ay ang pagpirma niya sa kanyang sariling hatol, ngunit ito rin ang tanging susi upang mapalaya ang lahat. Humahangos si Amara sa pagtakbo hanggang sa marating niya ang lumang shed ng mga kagamitan sa dulo ng hardin. Mabilis niyang isinara ang pinto at ikinandado ito mula sa loob. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumitibok, parang ibong pilit kumakawala sa hawla. Narinig niya ang mga yabag ni Leon na huminto sa labas. Amara, buksan mo ang pinto. Huwag kang maging tanga. Wika ni Leon sa labas. Ang tono ay kalmado ngunit may halong banta. Alam nating dalawa na may hawak ka. Huwag mong pilitin na gawin ko ang ayaw ko. Hindi sumagot si Amara. Nanatili siyang nakasandal sa pinto. Mariing nakapikit ang mga mata. Dahan-dahan niyang inilabas ang diary mula sa kanyang apron. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga detalye ng pagkakulong kay Clara, mga petsa, mga pangalan ng doktor na nag-abandona sa sinumpaang tungkulin,
at ang mga pangalan ng mga taong nagpatupad sa mga utos ni Doña Esmeralda. Hindi lang ito simpleng lihim, ito ay ebidensya ng isang krimen. Leon, alam ko ang lahat. Sigaw ni Amara mula sa loob. Ang boses ay punong-puno ng pait. Alam ko ang tungkol kay Clara. Alam ko ang tungkol sa anak ninyo. Sa tingin mo ba ay mananahimik lang ako habang nagkukunwari kang asawa? Katahimikan ang sumunod. Walang sagot mula kay Leon. At doon naramdaman ni Amara ang mas matinding takot. Ang takot na ang kanyang asawa ay hindi na ang taong minahal niya, kundi isang estranghero na kayang gawin ang lahat para sa kapangyarihan. Biglang may narinig siyang yabag na papalayo. Umalis na si Leon. Ngunit hindi ito nangangahulugang ligtas na siya. Malamang ay tinatawagan na nito ang kanyang ina para magplano ng susunod na hakbang. Dali-daling naghanap si Amara ng paraan para makalabas sa shed. Sa likod, may isang maliit na bintana. Inakyat niya ang mga nakatambak na kahoy at dahan-dahang binuksan ang bintana. Nakalabas siya, ngunit nagulatan siya nang makita si Nanay Rosa na naghihintay sa kanya sa madilim na bahagi ng mga puno. Hiha, huwag kang dadaan sa harap. Nakabantay ang mga tauhan ng Donya sa gate. Bulong ng matanda. Dumaan ka sa maliit na lagusan sa likod ng mga alagang hayop. May naghihintay na sasakyan doon. Ang kapatid ko ang magdadala sa iyo sa ligtas na lugar. Bakit niyo ito ginagawa para sa akin, Nay Rosa? Tanong ni Amara habang mabilis silang naglalakad sa dilim. Dahil matagal na akong nagdarasal na may isang taong lalaban sa pamilyang ito, sagot ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa liwanag ng buwan. Ang hustisya ay matagal nang nakabaon, Amara. Panahon na para hukayin ito. Habang sumasakay sa lumang jeepney na naghihintay sa likod ng mansyon, lumingon si Amara sa bahay na tinuring niyang tahanan sa loob ng 10 taon. Nakita niya ang isang anino sa bintana ng silid-aklatan. Si Doña Esmeralda, nakatayo at nakatingin sa direksyon nila, may hawak na telepono. Alam ni Amara na hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, ngayon pa lamang ito magsisimula. Habang umaandar ang sasakyan, niyakap niya ng mahigpit ang diary. Hindi lang buhay niya ang nakataya rito, kundi ang kalayaan ni Clara at ang kinabukasan ng isang inosenteng bata. Mabilis na bumabagtas ang lumang jeepney sa madilim na kalsada, malayo sa kinang ng mga ilaw ng mansyong Esmeralda. Sa bawat pag-ugong ng makina, tila bumibilis din ang tibok ng puso ni Amara. Sa kanyang tabi, tahimik lang ang driver na kapatid ni Nanay Rosa. Walang nagsasalita. Sa loob ng sasakyang ito, ang bawat hininga ay isang panganib. Saan tayo pupunta? Basag ni Amara sa katahimikan. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may halong determinasyon. Sa isang maliit na bahay sa probinsya Hija, sagot ng matandang driver nang hindi tumitingin sa salamin. Ligtas doon, walang nakakaalam ng lugar na iyon kundi ang mga taong pinagkakatiwalaan ni Rosa. Habang bumabiyahe, binuksan muli ni Amara ang diary ni Clara sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na flashlight. Ang mga pahina ay tila nagbubunyag ng isang mas malalim pang lihim. May nakadikit na resibo ng isang ospital at isang sertipiko ng kapanganakan na hindi rehistrado. Isang pangalan ang nakasulat bilang ama ng bata, Leon Esmeralda. Hindi lang pala ito pagtatago ng isang babae. Ito ay pagtatago ng isang anak na maaaring maging banta sa mana ng mga Esmeralda. Ang bawat pahina ay nagpapatunay na si Clara ay hindi lang basta biktima. Siya ay isang saksi na may hawak na katibayan ng legitimasya ng bata. Biglang bumagal ang takbo ng jeepney. Sa unahan, may mga nakahambalang na itim na sasakyan sa gitna ng kalsada. Mga tauhan ng Esmeralda. Hiha, kapit lang! Sigaw ng driver. Bigla niyang inihinto ang sasakyan at mabilis na humarap kay Amara. Bumaba ka rito! Maglakad ka sa palayan sa kaliwa. Huwag kang lilingon. May mga tao doon na tutulong sa iyo. Iiwan ko ang jeepney dito para iligaw sila. Ngunit paano kayo? Tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Huwag mo akong alalahanin. Ang diary ang mahalaga. Tumakbo ka na. Mabilis na bumaba si Amara. Ang maputik na lupain ng palayan ay sumasabit sa kanyang mga paa, ngunit hindi siya tumigil. Sa likod niya, narinig niya ang sigawan at ang tunog ng pagbabanggaan ng mga sasakyan. Hindi siya lumingon. Ang bawat hakbang ay sakit, ang bawat hinga ay hirap, ngunit sa bawat segundo, ramdam niya ang paglayo niya sa tanikala ng mga Esmeralda. Nang makarating siya sa dulo ng palayan, isang maliit na kubo ang bumungad sa kanya. Isang babaeng may katandaan ang lumabas, may dalang lampara. Ikaw ba ang ipinadala ni Rosa?
Tanong ng babae. Tumango si Amara, humihingal at basang-basa ng pawis. Opo, kailangan kong iligtas si Clara. Si Clara? Ngumiti ang babae ng malungkot. Matagal na siyang wala sa basement, Hija. Inilipat siya ng mga Esmeralda sa isang pasilidad sa kabundukan noong 1 linggo pa. Ang basement na nakita mo, isa na lamang itong pain. Nanghina ang mga tuhod ni Amara at napaupo siya sa lupa. Ang impormasyong iyon ay tila isang malakas na sampal. Nagtatago siya, lumalaban siya, ngunit ang kanyang pangunahing layunin ay mas malayo pa kaysa sa inaakala niya. Ang laro ni Doña Esmeralda ay mas masalimuot kaysa sa kanyang inasahan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkabigo, tumayo si Amara. Kung inilipat nila si Clara, ibig sabihin ay buhay pa ito. At hanggat buhay si Clara, may pag-asa pa. Ang liwanag mula sa lampara sa loob ng kubo ay nagbibigay ng kakaibang anino sa mukha. Ng babaeng nagngangalang Mang Nora, siya ang matagal ng kakampi ni Nanay Rosa, sa labas ng mundong kinagisnan ni Amara. Ang pasilidad sa kabundukan, bulong ni Amara, habang pinagmamasdan ang mapa na iginuhit ni Mang Nora sa isang piraso ng papel. Bakit doon nila inilipat si Clara? Dahil ang kabundukan ay sakop ng mga lupain ng mga Esmeralda. Paliwanag ni Mang Nora habang nagtitimpla ng mainit na kape. Walang pulis, walang pampublikong mata na nakakaabot doon. Para silang mga hari sa sarili nilang kaharian. Kung gusto mong mabawi si Clara, kailangan mo ng higit pa sa tapang, Amara. Kailangan mo ng diskarte. Habang humihigop ng kape, unti-unting nabubuo sa isip ni Amara ang isang plano. Hindi na siya ang takot na asawa na nagtago sa shed. Ngayon, siya ay isang babaeng wala nang mawawala. Mang Nora, kailangan kong makipag-ugnayan sa media, seryosong sabi ni Amara. Ang mga Esmeralda ay nabubuhay sa reputasyon. Kung gagamitin ko ang diary bilang ebidensya, maaari natin silang pasabugin mula sa loob. Delikado ang media, Hija. Maaari silang bayaran ng mga Esmeralda, babala ni Mang Nora. Hindi kung hindi nila malalaman agad ang aking pagkakakilanlan, sagot ni Amara. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang mag-aral si Amara ng mga galaw ng kalaban. Gamit ang lumang laptop na itinago ni Mang Nora, sinimulan niyang iscan ang bawat pahina ng diary ni Clara. Ginamit niya ang mga social media platforms upang magpakalat ng mga blind items o mga nakatagong katotohanan tungkol sa isang makapangyarihang pamilya na nagtatago ng isang tao. Habang abala siya sa kanyang mga plano, nakatanggap siya ng isang hindi inaasahang tawag mula sa isang numerong hindi rehistrado. Ang kanyang mga kamay ay nanginig nang sagutin niya ito. Amara, alam kong ikaw iyan. Boses ni Leon. Ang puso ni Amara ay tila huminto. Leon, paano mo nakuha ang numerong ito? Wala kang mapagtataguan, Amara. Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga pinaggagawa mo? Ang boses ni Leon ay puno ng pagbabanta. Ngunit may halong lungkot na pilit niyang itinatago. Umuwi ka na. Huwag mo nang hintayin na matagpuan kita. Dahil kapag ang mga tauhan ni Mama ang nakahanap sa'yo, hindi ko na maipapangako ang kaligtasan mo. Leon, ang bata, pabulong na sagot ni Amara. Ang boses ay puno ng pait. Nasaan ang bata? Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig ni Amara ang isang mahinang iyak ng isang sanggol sa background. Isang iyak na nagpabilis sa kanyang paghinga. Kung gusto mong makita ang bata at si Clara, bumalik ka sa mansyon ngayong gabi. Mag-isa ka lang. Kung hindi, huwag mo nang asahang makikita mo pa silang buhay. Pinutol ni Leon ang linya. Nanginginig ang buong katawan ni Amara. Ito na ang huling baraha. Ang pagbabalik sa pugad ng mga ahas. Alam niyang ito ay isang bitag. Ngunit para sa bata at kay Clara, handa siyang sumuong sa apoy. Ang gabi ay balot ng makapal na hamog. Tila sinasalamin ang panganib na naghihintay sa bawat sulok ng mansyong Esmeralda. Huminto ang sasakyan ni Mang Nora sa dulo ng mahabang driveway. Bumaba si Amara, ang bawat hakbang niya sa graba ay may kasamang bigat ng responsibilidad. Sa kanyang loob, nakatago ang isang maliit na recording device na ibinigay ni Mang Nora, isang kagamitang magsisilbing saksi sa lahat ng mangyayari sa loob. Pagpasok niya sa malaking pintong kahoy, sinalubong siya ng nakabibinging katahimikan. Ang chandelier sa sala ay nakapatay. Tanging ang liwanag mula sa silid-aklatan ang tumatagos sa pasilyo. Akala ko ay hindi ka na darating, boses ni Doña Esmeralda.
Nakaupo ang matanda sa kanyang trono. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim. Sa tabi niya, nakatayo si Leon. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon at pag-aalinlangan. Nasaan sila? Tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay hindi nayayanig. Direkta siyang tumingin sa mga mata ng Donya. Ang dati niyang paggalang ay napalitan na ng matalas na paghamon. Tumawa ang Donya, isang tunog na parang kalawang na kumakaskas sa metal. Napakatapang na ng ating munting manika. Leon, ipakita mo sa kanya ang bunga ng kanyang pagsuway. Itinuro ni Leon ang pinto patungo sa hardin. Doon nakita ni Amara si Clara. Payat, maputla at nakagapos sa isang upuan. Sa kanyang kandungan, mahigpit niyang yakap ang isang sanggol na natutulog. Ang nakita ni Amara ang nagpabagsak sa pader na pinipilit niyang panatilihin. Ang kanyang puso ay nagwawala sa sakit. Clara! Bulong ni Amara, pilit na humakbang papalapit, ngunit hinarang siya ng dalawang lalaking nakaitim. Dito ka lang, wika ni Leon, ang boses ay puno ng pagmamakaawa. Amara, ibigay mo na ang diary at ang lahat ng kopya. Ipapangako ko, palalayain ko sila. Ipadadala ko sila sa malayo. At ano ang garantiya ko, Leon? Tanong ni Amara habang nakatingin ng diretso sa asawa. Na hindi mo sila ituturing na gagamitin ulit kapag kailangan mo ng panakot sa akin? Wala kang karapatang magtakda ng kondisyon, sigaw ni Doña Esmeralda habang tumatayo. Leon, kunin mo ang diary sa kanya, ngayon din. Nag-aalangan si Leon. Tumingin siya kay Amara, sa babaeng dati niyang minahal, at nakita niya ang apoy sa mga mata nito. Sa sandaling iyon, ang recording device sa bulsa ni Amara ay automatikong nagpapadala ng live audio sa server na inihanda ni Mang Nora. Bawat salita, bawat banta, at bawat pag-amin ng krimen ay naitala na. Huwag kang lalapit, Leon, sigaw ni Amara. Kinuha niya ang isang basong plorera mula sa mesa at ibinato ito sa sahig. Ang tunog ng pagbasag nito ang naging hudyat. Biglang may narinig silang mga sirena ng pulis sa malayo. Nanlaki ang mga mata ng Donya. Anong ginawa mo? Tili ng matanda. Tinapos ko ang inyong laro, matapang na tugon ni Amara. Hindi na kayo ang magdidikta sa buhay namin. Ang buong mundo ay nakikinig na sa inyo ngayon. Nataranta ang mga tauhan ng Donya. Si Leon ay hindi makakilos, nananatiling nakatingin kay Amara, habang unti-unting lumalapit ang ingay ng mga sasakyan ng mga awtoridad. Ang mansyon na dati ay simbolo ng kapangyarihan ay nagiging isang kulungan para sa mga tunay na kriminal. Ang mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay nagsimulang pumalibot sa mansyon, pumuputol sa kadiliman ng gabi. Ang mga tauhan ni Doña Esmeralda ay nagkagulo. Ang iba ay nagtangkang tumakas, habang ang iba ay agad na sumuko nang makitang wala na silang kawala. Hindi niyo ako maaaring arestuhin. Alam niyo ba kung sino ang pamilya ko? Sigaw ni Doña Esmeralda habang pilit na kumakawala mula sa pagkakahawak ng isang pulis. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng mapagmataas na awtoridad, ay ngayoy bakas na ng matinding takot at galit. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan, si Amara ay nanatiling nakatayo sa gitna ng sala. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Leon. Ang lalaking dati niyang tinawag na asawa ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa ere, habang binabasa ng pulis ang kanyang mga karapatan. Walang bakas ng pagtutol sa kanya. Tila ba ang bigat ng katotohanan ay tuluyang gumuho sa kanyang pagkatao. Leon, tawag ni Amara. Huminto si Leon at lumingon. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon. Ang lahat ng ito, para saan? Para sa pangalan? Para sa pera? Tingnan mo kung nasaan na tayo ngayon. Hindi nakasagot si Leon. Ang tanging narinig ni Amara ay ang tunog ng mga posas na ikinabit sa mga pulso ni Leon. Habang inilalabas ang mag-ina mula sa mansyon, dumaan sila sa harap ni Amara. Sa sandaling iyon, nakita ni Amara ang pagtulo ng luha sa mga mata ni Leon, hindi luha ng pagsisisi para sa kanyang mga biktima, kundi luha ng pagkawala ng lahat ng kanyang kinagisnan. Naglakad si Amara patungo sa hardin, kung saan naroon pa rin si Clara at ang kanyang anak. Dahan-dahan niyang kinalag ang mga gapos ni Clara. Tapos na, Clara, bulong ni Amara, habang niyayakap ang nangangatog na babae. Malaya na kayo. Si Clara, na halos hindi na makapagsalita dahil sa trauma, ay yumakap pabalik kay Amara. Ang sanggol sa kanyang kandungan ay humihikbi ng mahina. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Amara ang isang kakaibang kapayapaan. Hindi ito ang tagumpay na nakakatuwa.
Ito ay isang tagumpay na may kasamang fate. Ngunit ito ay isang kinakailangang paglilinis. Habang inilalabas na ang mga Esmeralda sa kanilang tahanan, sinalubong sila ng mga kamera ng mga mamamahayag na nakatira na sa labas. Ang mga mukha ni Doña Esmeralda at Leon, na dati ay iginagalang at kinakatakutan, ay ngayon nakapaskil na sa lahat ng pahayagan at telebisyon bilang mga taong sangkot sa kidnapping at pag-abuso. Ang imperyo na itinayo sa loob ng ilang dekada sa pamamagitan ng pagyapak sa kapwa ay nagwakas sa loob lamang ng isang gabi. Huminga ng malalim si Amara habang pinapanood ang paglayo ng mga sasakyan. Ang mansyon ay tahimik na muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito isang kulungan. Ito na ang katapusan ng isang malupit na yugto sa kanyang buhay at ang simula ng isang paglalakbay tungo sa paghilom. Makalipas ang 3 buwan, ang ingay ng mga headline at ang pagpuna ng publiko sa mga Esmeralda ay unti-unti nang humuhupa. Ngunit para kay Amara, ang laban ay hindi natatapos sa pagkakakulong ng mga taong nagdulot ng sakit. Ang tunay na hamon ay ang pagbuo muli sa sarili. Nakatira na si Amara sa isang maliit ngunit tahimik na bahay sa gilid ng dagat. Isang lugar na malayo sa alaala ng mansyong puno ng lihim. Kasama niya si Clara at ang batang si Leo, na ngayon ay nagsisimula ng matutong maglakad. Ang bawat araw ay isang proseso ng paghilom. Amara, may sulat para sa iyo, wika ni Clara habang inilalapag ang isang sobre sa mesa. Ang boses ni Clara ay mas malakas na ngayon at ang kanyang mga mata ay hindi na bakas ng takot. Binuksan ni Amara ang sulat. Mula ito sa abogado ni Leon, isang kasunduan sa diborsyo at ang pagbitiw ni Leon sa lahat ng kanyang karapatan sa anumang ari-arian. Ang huling mensahe sa loob ay isang maikling nota. Patawarin mo ako, Amara. Hindi dahil karapat-dapat ako, kundi dahil ito lang ang tanging paraan para maging malaya ka na sa anino ko. Hindi umiyak si Amara. Tinupi niya ang liham at inilagay sa loob ng isang drawer. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot o pagbabalik sa nakaraan. Ito ay ang pagputol sa tali ng hinanakit na matagal na nagpabigat sa kanyang puso. Lumabas si Amara sa beranda at pinanood ang paglubog ng araw. Ang dagat ay kalmado, isang kaibahan sa unos na kanyang hinarap. Naalala niya ang kanyang sarili noong gabi ng Kusokep, ang gabing akala niya ay katapusan na ng lahat. Ngunit ang katapusan pala ng isang kabanata ay simula lamang ng isang mas makabuluhang kwento. Ate Amara, tignan mo, nakatayo na si Leo ng mag-isa, tawag ni Clara mula sa loob. Ngumiti si Amara. Ang batang ito, na dating biktima ng kasakiman, ay simbolo ng bagong buhay. Pumasok siya sa loob at binuhat ang bata. Habang yakap-yakap niya si Leo, naramdaman niya ang init ng isang totoong pamilya, isang pamilyang binuo hindi sa dugo o sa pangalan, kundi sa pagmamalasakit at paghilom. Handa na ba tayong bumisita sa bayan bukas? Tanong ni Clara. Oo, sagot ni Amara. Handa na akong harapin ang mundo. Hindi na bilang asawa ng isang Esmeralda, kundi bilang si Amara na may sariling lakas. Sa bintana, ang liwanag ng buwan ay tumatama sa mukha ni Amara. Wala na ang bakas ng pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin sa nakaraan. Ang mga ito ay nakatuon na sa kinabukasan, na siya mismo ang humuhubog. Ang buhay sa tabing dagat ay naging saksi sa pagbabago ni Amara. Hindi na siya ang babaeng laging nag-aalala sa sasabihin ng ibang tao. Sa tulong ng maliit na ipon na itinabi niya noon bago ang lahat ng gulo, sinimulan ni Amara ang isang maliit na panaderya. Ang bawat tinapay na kanyang niluluto ay may kasamang pag-asa, isang patunay na ang kanyang mga kamay, na dati ay ginagamit lamang para pagsilbihan ang mga Esmeralda, ay kaya na ring lumikha ng sariling tagumpay. Isang umaga, habang abala siya sa pag-aayos ng display ng kanyang mga tinapay, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa harap ng shop. Bumaba ang isang babaeng nakasuot ng desente, isang journalist na dati niyang nakatrabaho noong unang mga araw ng paglantad ng kaso. Amara, hindi ako makapaniwala na ikaw ito, wika ng babae, si Sarah. Sarah, mabuti at napadpad ka rito, ngumiti si Amara, isang ngiting hindi napilit. Marami ang nagtatanong tungkol sa iyo, Amara. Gusto nilang malaman kung paano ka nakabangon. Ang kwento mo ay nagsisilbing inspirasyon sa maraming kababaihan na nakaranas ng pang-aabuso at manipulasyon, ani Sarah habang tumitingin sa paligid ng maliit na shop. Gusto ko sanang isulat ang iyong kwento, hindi para sa iskandalo, kundi para sa paghilom.
Sandaling natigilan si Amara. Ang pagbabalik sa nakaraan ay isang bagay na iniiwasan niya. Ngunit naisip niya si Clara at ang libu-libong kababaihan na marahil ay nasa parehong sitwasyon kung nasaan siya noon. Mga babaeng akala nila ay wala silang boses. Kung ang pagsasalaysay ko ay makakatulong sa iba na makalaya, gagawin ko, matatag na sagot ni Amara. Habang nag-uusap sila, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Mula ito sa piitan. Isa itong liham mula kay Doña Esmeralda na ipinasa ng kanyang abogado. Hindi ito paghingi ng tawad, kundi isang hamon. Akala mo ay malaya ka na, Amara? Ang pamilyang Esmeralda ay hindi natatapos sa mga rehas. Handa ka na bang harapin ang mga bunga ng iyong ginawa? Ramdam ni Amara ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay, ngunit agad niya itong pinakalma. Hindi na siya ang takot na biktima. Ang Donya ay nasa loob na ng bilangguan at ang kanyang mga salita ay wala ng kapangyarihan sa labas. May problema ba? Tanong ni Sarah. Wala, sagot ni Amara habang binubura ang mensahe sa kanyang telepono. Iyon ay isang anino lamang na tuluyan ko ng tinalikuran. Sa hapon ng araw na iyon, habang pinapanood niya si Leo na naglalaro sa dalampasigan kasama si Clara, napagtanto ni Amara na ang tunay na kalayaan ay hindi lamang ang paglabas sa bilangguan ng mansyon. Ito ay ang pag-alis sa takot na patuloy na nagtatangkang bumalik sa kanyang puso. Handa na siyang harapin ang anumang hamon. Dahil ang nakaraan ay isa na lamang libro na tapos na niyang basahin, at ngayon, nagsisimula na siyang isulat ang kanyang sariling kwento. Isang kwento na siya ang bida at hindi na isang kasangkapan lamang. Ilang linggo matapos ang pagbisita ni Sarah, naging sentro ng atensyon ang kwento ni Amara. Sa kabila ng pagiging abala sa kanyang panaderya, hindi nawala ang tensyon sa kanyang dibdib. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa merkado, napansin niyang may isang itim na kotse na dahan-dahang sumusunod sa kanya. Hindi siya tumakbo. Sa halip, huminto siya sa tapat ng isang maliwanag na tindahan at lumingon. Ang bintana ng kotse ay bahagyang bumaba. Hindi ito ang Donya, at hindi rin si Leon. Isang lalaking hindi niya kilala ang nakatingin sa kanya ng may malamig na ekspresyon. Amara, tawag ng lalaki. May mensahe ang Donya, huwag mong isiping tapos na ang lahat. May mga utang na loob na kailangang bayaran. Imbes na matakot, lumapit si Amara sa bintana ng sasakyan. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang bakas ng pag-aalinlangan. Sabihin mo sa kanya, ang tanging utang na loob na natitira sa pamilya niyo ay ang hustisyang kinuha ninyo sa maraming tao. Kung gusto niyo pang maglaro, handa akong harapin kayo sa korte, sa media, at sa harap ng taong bayan. Huwag niyo na akong susubukang takutin dahil wala na kayong kapangyarihang natitira. Ang lalaki ay hindi nakapagsalita. Nakita niya ang talim sa mga mata ni Amara. Ang talim ng isang babaeng walang kinatatakutan dahil wala na siyang itinatagong kasalanan. Mabilis na ipinaandar ng lalaki ang sasakyan at mabilis na lumayo. Pagdating ni Amara sa bahay, nakita niya si Clara na naghihintay sa pintuan, bakas ang kaba sa mukha nito. Amara, may nakita akong hindi pamilyar na sasakyan sa malapit, nag-aalalang sabi ni Clara. Ngumiti si Amara at hinaplos ang balikat ni Clara. Huwag kang mag-alala, isa lang iyon sa mga anino ng nakaraan na unti-unting naglalaho. Hindi na tayo maaabot ng mga Esmeralda, Clara. Ang batas ang bahala sa kanila at ang ating katahimikan ang pinakamalakas nating sandata. Sa gabing iyon, hindi nakatulog si Amara. Naupo siya sa labas ng bahay, pinagmamasdan ang mga bituin. Naisip niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan, mula sa pagiging asawang sunod-sunuran hanggang sa pagiging babaeng lumaban para sa katotohanan. Napagtanto niya na ang tunay na kapayapaan ay hindi ang kawalan ng kaaway, kundi ang pagkakaroon ng lakas ng loob na huwag nang magpaapekto sa kanila. Hindi na siya ang biktima, siya na ang may-ari ng kanyang sariling tadhana. Ang mauting mga banta ng mga Esmeralda ay tulad na lamang ng hanging dumarating at umaalis, ngunit ang kanyang pundasyon ay hindi na matitinag. Ang susunod na yugto ng kanyang buhay ay hindi na nakatuon sa nakaraan, kundi sa pagpapatatag ng kinabukasan para kay Leo at para sa kanyang sarili. Ang bawat tinapay na kanyang ibinebenta, ang bawat ngiti na ibinibigay niya sa kanyang mga suki, ay bahagi ng kanyang tagumpay. Ang loob ng bulwagan ng hukuman ay puno ng tensyon. Ang mga upuan ay okupado ng mga taong naisaksihan ang pagbagsak ng isang makapangyarihang pangalan. Sa isang panig, nakaupo si Doña Esmeralda, suot ang kanyang mamahaling damit
ngunit halata ang paghina ng kanyang katawan at diwa. Sa kabilang panig nakaupo si Amara, nakasuot ng simpleng puting bestida, mukhang kalmado ngunit matatag ang bawat tingin. Nang tawagin si Amara bilang saksi, tumayo siya ng buong dangal. Bawat hakbang niya patungo sa saksihaan ay tila nagpapabigat sa nararamdaman ng lahat ng nasa loob. Ipinapangako mo bang sasabihin ang katotohanan, ang buong katotohanan, at wala nang iba kundi ang katotohanan? Tanong ng huwes. Opo, ipinapangako ko, sagot ni Amara. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kapangyarihan. Sinimulan ng mga abogado ang pagtatanong. Bawat sagot ni Amara ay sinusuportahan ng mga dokumentong nakalap niya sa diary ni Clara at ng mga recording na nakuha niya noong gabing iyon sa mansyon. Walang puwang para sa pagsisinungaling. Ipinakita niya ang mga resibo, ang mga testimonya ng mga taong pilit na pinatahimik ng pamilya Esmeralda, at ang katotohanan tungkol sa pagkakulong kay Clara. Hindi na nakapagpigil ang Donya. Kasinungalingan, ang babaeng iyan ay isang impostor na nais lamang kumuha ng pera. Sigaw nito na naging dahilan upang sawayin siya ng huwes. Nanatiling hindi natitinag si Amara. Tumingin siya ng diretso sa Donya. Hindi pera ang habol ko, Donya. Ang habol ko ay ang dignidad na ninakaw niyo sa amin. Ang buhay na ipinagkait niyo kay Clara. At ang kinabukasan ng bata na itinuring niyo lamang na isang gamit. Ang huling bahagi ng paglilitis ay ang pagharap ni Leon. Ang dating mayabang at mapagmataas na asawa ay nakayuko lamang, hindi na kayang tumingin sa mga mata ng asawang kanyang ipinagkanulo. Nang tanungin siya kung totoo ang mga akusasyon, sandaling katahimikan ang bumalot sa korte. Totoo ang lahat, mahinang sagot ni Leon, na tila isang mabigat na pasanin ang nawala sa kanyang balikat. Ang lahat ng ginawa namin ay sa ilalim ng utos ni Mama. Ang pahayag na iyon ang naging huling pako sa kabaong ng imperyo ng mga Esmeralda. Ang ingay sa loob ng korte ay naging isang malakas na bulong-bulungan. Ang huwes ay nagpatawag ng recess at matapos ang ilang oras, lumabas ang desisyon. Ang hukuman ay nagpapataw ng hatol na habambuhay na pagkabilanggo para sa kasong kidnapping at serious illegal detention laban kay Doña Esmeralda. Para kay Leon Esmeralda, dahil sa kanyang pag-amin at pakikipagtulungan, ang hatol ay ang bawat segundo ay tila isang oras. Napahawak si Amara sa kanyang dibdib. Hindi ito kagalakan, kundi isang uri ng pagpapakawala sa isang napakabigat na bagahe. Ang hustisya ay nakamit na, ngunit ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkatalo ng mga Esmeralda, kundi ang pagpili niya na magpatuloy at hindi maging katulad nila. Isang taon na ang nakalipas mula nang mahatulan ang mga Esmeralda. Ang malaking mansyon na dating hitik sa mga lihim at pagsasamantala ay isa na lamang alaala. Unti-unti nang nilalamon ng mga baging at damo habang naghihintay na maipagbili ng gobyerno. Sa isang maliit na burol na tanaw ang malawak na dagat, nakatayo si Amara. Hawak-hawak niya ang kamay ni Leo, ang bata na ngayon ay masigla ng tumatakbo sa damuhan. Sa di kalayuan, abala si Clara sa paghahanda ng merienda sa ilalim ng isang puno ng mangga. Ang kanilang buhay ay simple, payak, at walang bahid ng anumang kasinungalingan. Madalas itanong ng mga tao kay Amara kung paano siya nakabangon mula sa abo ng kanyang nakaraang buhay. Ang sagot niya ay laging simple. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, ito ay para sa akin. Hindi na niya kinapuutan si Leon. Alam niyang ang lalaking iyon ay habang buhay na ikukulong ng sarili niyang mga pagkakamali. Si Doña Esmeralda naman ay isang anino na lang ng dating kapangyarihan, nakakulong sa isang rehas kung saan hindi na niya kayang manipulahin ang kahit sino. Amara, tawag ni Clara habang kumakaway. Ngumiti si Amara at naglakad palapit sa kanila. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang kagaanan. Wala nang bigat ng mga pekeng pangako, wala nang takot sa mga banta. Ang kanyang puso, na minsan ay winasak, ay muling nabuo. Mas matibay, mas malalim ang pag-unawa, at mas handang magmahal sa tamang paraan. Sa gitna ng tawanan at hapunan, napatingin si Amara sa langit. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, naglalagay ng mga kulay ng kahel at rosas sa abot tanaw. Napagtanto niya ang tatlong mahahalagang aral na baon niya sa buhay. Una, ang katotohanan ang pinakamakapangyarihang sandata na kailanman ay hindi matatalo ng kahit anong yaman. Pangalawa, ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nakikita sa kanyang pagsunod, kundi sa kanyang tapang na tumayo
para sa kung ano ang tama. At panghuli, ang paghilom ay isang proseso. Hindi ito minamadali, ngunit sa tamang panahon, ito ay nagdudulot ng kapayapaang hindi matatawaran. Salamat, bulong niya sa hangin. Hindi ito pasasalamat sa mga nangyari, kundi pasasalamat sa kanyang sarili na hindi sumuko noong mga panahong tila wala nang bukas. Sa pagyakap niya kay Leo at Clara, alam ni Amara na ito na ang simula ng kanyang tunay na buhay. Ang kwento ng isang babaeng nagmula sa dilim, dumaan sa bagyo, at ngayon ay nananahan sa liwanag ng isang bagong bukang liwayway.